188 million pesos para sa subscribe shares niya sa St. Timothy Construction. It doesn't make sense. It doesn't make sense. This seems to be some sort of violation of the malinaw na dummy. Malinaw na malinaw po. Ngayon, bakit ko po kinukwento ito? Ito po yung picture niya, hawak-hawak niya, cheque galing sa St. Gerard. Siya po yan. Malinaw na malinaw po yung ebidensya. Malinaw na malinaw po. Yan ang recent, siya yung presidente ng St. Timothy. Ito po, copy ng GIS. Any of you can request from SEC. Public document po ito. Papasalamat po ako kay Chairman Garcia for taking actions. Hindi naman gagawa. Ang problema kasi, gagawa sila ng bawal, lalabag sila sa batas. There's so many investigations surrounding them. Fraud, misdeclarations, ito yung paggamit ng dummy, anomalies in different contracts. Meron pa silang tulay na gumuho. Hindi naman sa Pasig yan eh. So, huwag niyo sabihin, ako yung pinupolitika ko sila. Hindi lang naman sa Pasig yung problema nila eh. Hindi lang sa Pasig yung problema nila. I have to do my job. Sino man ang kalaban, ano man ang politika, hindi pwede na porket sumali sa politika ay absuelto na. Hindi pwede na porket sumali sa politika ay kakalimutan na lahat ng masamang ginawa o paglabag sa batas. The investigations have to continue. Politics aside, the investigations have to continue and the appropriate cases have to be filed. Well, right now, we have only filed cases with regard to their building code violations. But the investigations, medyo komplikado po yan, but we will continue. We will coordinate with the national government agencies involved. We will continue to do our investigations or due diligence. Sisiguraduhin natin na hindi malilugi ang gobyerno, magbayad sila ng tamang buwis, at kung may paglabag sa batas, dapat pantay-pantay. Hindi porket mayaman, hindi porket ay biglang sumali sa politika, ay kakalimutan na ang lahat ng paglabag sa batas. We only want to do what's right. Politics aside, we only want to do what's right. Paano naman ako maniniwala sa sinasabi nila? Yung mga pinapagawa nila sa lungsod ng Pasig pa lang, puro substandard, ang daming mali. Galing akong Santa Lucia nung isang araw, meron silang project na declared as completed, pero ang pangit ng gawa. I can show pictures of that later. Meron silang, hindi ba sa kanila yung tulay sa Laguna na gumuho? Paano ako magtitiwala sa paano ako magtitiwala sa advice ng ganung klaseng contractor na kilalang kilala naman. Pag may nakikita akong paglabag sa batas, pag may nakikita akong hindi tama, we only want to do what is right. Yun lang po.